Ang Poltergeist film series ay isang horror franchise na may 4 na pelikula. Poltergeist noong 1982, Poltergeist to the Other Side noong 1986, Poltergeist 3 noong 1988, at Poltergeist noong 2015. Tungkol ito sa mga poltergeists na mga masasamang espiritu na nanggugulo ng mga tao sa pamamagitan ng physical kaguluhan katulad na lamang ng mga paggalaw ng mga bagay-bagay gumagawa ng mga ingay at ng mga pagpapakita. Kilalang suspenseful at nakakatakot na pelikula ang Poltergeist. Pero may nakakatakot na kwento na nag-uugnay sa pelikula nila na tinatawag na Poltergeist Curse. Sabi nila, ay dahil sa mga aksidente at kamatayan ng ilang cast at crew ng Poltergeist film na ginawa at pagkatapos ng production. Dahil sabi ng iba, dahil ang ginagamit nila ay ang totoong kalansay ng tao bilang mga props sa ibang scene, dahil dito yung mga espiritu ng patay ay gustong maghiganti. May sabi-sabi na yung nakakatakot at kaguluhan ng tema ng pelikula ang mag-a-attract ng evil at energies. Sinumpa nga ba ito or coincidence dahil sa dark at tragic history ang Poltergeist? Ito ay nagbibigay ng paalala sa lahat ng producer ay minsan, nakakagambala din sila ng mga unknown hindi lang sa pinagganapang lugar kundi sa mga hindi natin nakikita sa paligid natin. Ang pinakagrabing ebidensya ng sumpa ng Poltergeist ay ang pagkamatay ng 4 na cast member sa original trilogy ng pelikula. Hindi inaasahan at talagang grabe ang pagyayari at mga pagkamatay nila. Ito ay naganap lahat sa loob ng 6 na taon, yung iba ay namatay dahil sa natural causes, yung iba ay sa napakarahas na paraan at may mga namatay bago pa ilabas ang pelikula, at mayroon ding pagkatapos ng paggawa ng pelikula. Si Dominic Ellendon ay gumanap bilang Dana Freelang ay ang panganay sa Freelang family sa movie sa unang Poltergeist film. Noong ika-30 ng Oktubre taong 1982, sinakal si Don ng kanyang dating kasintahan, si John Thomas Sweeney, sa isang pagtatalo sa driveway ng kanyang tahanan sa West Hollywood. Nakoma siya at namatay pagkalipas ng 5 araw noong ika-4 ng Nobyembre taong 1982. Sa isang kaso sa korte na nakakuha ng makabuluhang saklaw ng media, si Sweeney ay nahatulan ng voluntaryong pagpatay ng tao sa pagkamatay ni Don, at nagsilbi ng 3.5 taon sa bilangguan. Nangyari ang kamatayan ni Don 5 buwan pagkatapos ng ipalabas ang pelikula, at bago pa man ang paggawa ng kasunod na pelikula. Si Heather O'Rourke ay gumanap bilang Carol Ann Freelang, siya ang bunso sa Freelang family at ang bida ng Poltergeist films, siya lang ang cast member na lumabas sa lahat ng 3 pelikula ng original trilogy ng Poltergeist. Noong ika-31 ng Enero taong 1988, nagsimulang magpakita si O'Rourke ng mga sintomas tulad ng trangkaso. Kinaumagahan, bumagsak siya sa kanyang tahanan, at isinugod sa community hospital sa El Cajon. Sa kanyang ruta, siya ay dumanas ng pag-aresto sa puso, ngunit nagawang i-restart ng mga paramedic ang kanyang puso noong 9:25 AM. Siya ay pagkatapos ay inilipad sa Children's Hospital ng San Diego, kung saan natuklasan na mayroon siyang bituka stenosis at pumasok sa emergency na operasyon. Nakaligtas siya sa operasyon, ngunit dumanas ng isa pang pag-aresto sa puso habang nasa recovery room. Nagsagawa ng CPR ang mga doktor ng mahigit 30 minuto, ngunit binawian ng buhay si O'Rourke noong 43 minuto pasado 2:00 ng hapong iyon. Ang sanhi ng kamatayan ni O'Rourke ay pinasyahang congenital stenosis ng bituka na komplikado ng septic shock. 12 taong gulang lang siya, namatay siya habang ginagawa ang post-production ng ikatlong Poltergeist film na inalay naman para sa kanya. Nangyari ang kanyang kamatayan 6 na taon matapos ilabas ang unang pelikula at 4 na buwan bago ilabas ang ikatlo. Si Julian Beck naman na gumanap bilang Henry Kane, ang masamang pari at leader ng mga Poltergeist sa ikalawang Poltergeist film ay si Beck ay na-diagnose na may cancer sa tiyan noong huling bahagi ng 1983, at namatay siya makalipas ang 2 taon noong ika-14 ng Setyembre taong 1985 sa Mount Sinai Hospital sa New York City, sa edad na 60. Namatay siya bago pa man ilabas ang pelikula. Dahil sa kalagayan ni Beck gumamit ang production ng isang double at voice actor, nangyari ang kanyang kamatayan 3 taon pagkatapos ng unang pelikula, at 8 buwan bago ilabas ang ikalawa. Si Will Sampson naman na gumanap bilang Taylor, ang Native American shaman at kakampi ng Freelang family. Sa ikalawang Poltergeist film, nagdusa si Sampson ng scleroderma, isang talamak na degenerative na kondisyon na nakaapekto sa kanyang puso, baga, at balat. Sa kanyang mahabang pagkakasakit, bumaba ang kanyang timbang mula 260 pounds, 120 kilo, hanggang 140 pounds, 64 na kilo, na nagdulot ng mga komplikasyon na may kaugnayan sa malnutrisyon.
Pagkatapos sumailalim sa transplant sa puso at baga sa Houston Methodist Hospital sa Houston, namatay siya noong 3 ng Hunyo taong 1987 sa post-operative kidney failure. Si Sampson ay 53 taong gulang. Siya ay inilibing sa Grave Street Cemetery sa Hitchite, Oklahoma. Namatay siya pagkatapos ilabas ang pelikula na huling pelikulang ginawa niya. Nangyari ang kanyang kamatayan 5 taon pagkatapos ng unang pelikula at 1 taon pagkatapos ng ikalawa. Hindi lang yung mga pagkamatay ng cast member ang patunay ng Poltergeist curse, marami din ang mga pangyayaring kakaiba habang ginagawa ang palabas na lubos talagang nakaapekto. Siguro nga dahil sa paggamit nila ng totoong kalansay kaya nangyari ang mga ito sa cast at habang ginagawa ang film, maaring nagalit ang kaluluwa ng kalansay dahil sa hindi makatarungang paggamit sa kalansay nito. Sa tingin nyo ito ba ay nagkataon lamang? Or talagang may hidden curse ang film na ito na siyang dahilan kung bakit namatay ang mga cast at nagkaroon ng mga di inaasahang pangyayari ang pelikula?